Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong mga estudyante sa ESP dyan sa Cristo Rey High School. So muli, nandirito ang inyong guro sa ESP at magtuturo sa inyo para sa module number 2 sa ika-4 na markahan. Pero bago nating simulan ang araw na ito sa ating discussion, syempre dapat muna tayong manalangin sa ating poong may kapal. Sige? Inaanyayahan ko ang lahat na yumuko, ipikit ang mga mata, at tayo ay mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa isang umaga na punong-puno po ng mga pagpapala, ng mga biyaya at pagkakataon at pag-asa, Panginoon, para sa hapong ito, Panginoon. Manguna ka, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin sa araw na ito. Pagpalain niyo nawa ang bawat mga gawa ng aming mga kamay, ng aming mga sarili, Panginoon, upang ito po ay maging kalugod-lugod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat mga biyaya na patuloy po niyong ibinibigay. Salamat sa talino at tunong, Panginoon, na sa inyo lamang nagmumula. Maraming salamat po na sana ang bawat mga salita ko, Panginoon, na mamumutawi ngayon ay maiintindihan po ng aking mga mag-aaral. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so muli isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, gaya ng nasabi ko, no, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin ang module number 2 ng ika-4 na markahan. Natapos na tayo sa module number 1. Diba? Actually, ni-live ko yon. No, 2 beses akong nag-live para sa module number 1 dahil gusto ko na may interaction tayo sa module number 1 dahil napakahalaga na masagot ninyo yung mga survey, no, yung mga pansariling salik, no, para makuha ninyo ang inyong talento, ang inyong mga skills at inyong mga hilig. At nalulugod naman ako na marami sa inyo ang nakakuha ng mga yon at marami na rin sa inyo ang nakapagpasa ng kanilang mga output. So yung mga iba, inaantay ko pa yung inyong mga outputs para sa module number 1. At ngayong araw na ito, tatalakayin natin sa module number 2 para sa ika-4 na markahan ang mga mahalagang hakbang upang mapaunlad ang talento at kakayahan ayon sa hilig at sa mithiin. At sa araw din na ito, no, kailangan masagot natin, no, ang mga katanungan na nakapaloob sa ating aralin na ito. So, hinaanyayahan ko ang lahat na makinig, no, magtanong sa pamamagitan ng GC natin kapag meron kayong mga hindi naiintindihan sa tatalakayin natin ngayon. Hindi ko na siya ni-live ngayon, no? Ginawa ko na lang siya sa YouTube kasi nga marami sa inyo ang hindi pagising sa oras na ito. At kasi nag-aalala ko kasi 1 month lang ang FB Live, 'di ba? And then pagkatapos noon mawawala na yung FB Live. So dito ko na lang nilagay para nang sa ganun pwede niyo ulit-ulitin na nasa UT, okay? So, ito yung mga tanong na dapat nating masagot, no? Masagot ninyo sa inyong mga sarili. Una, ano-ano ba ang mga pagbabago sa talento, kakayahan at hilig ang iyong natuklasan sa inyong sarili? Nagbago rin ba ang kursong kukunin mo noong nasa baitang 7 ka, no? And then sa mga pagbabago sa iyong talento, kakayahan at hilig, nakaapekto ba ang mga ito sa pagkuha mo ng track o kurso sa senior high school? Okay? So yan ang ating mga yan ang inyong mga katanungan na dapat masagot sa inyong mga sarili. Okay? So bilang panimula, last time, na-discuss ko sa FB Live natin yung mga iba't ibang uri ng talento. Ganon din yung iba't ibang hilig, ganon din yung mga skills natin, no? Ngayong umagang ito, bibigyan natin ng mas higit na papaliwanag ang bawat mga ito. At nang sa ganon ay makuha natin yung mga mahalagang hakbang ninyo para makamit nyo ang inyong mga mithiin at upang mapaunlad ninyo ang inyong mga sarili.
no? Kagaya nga ng sabi nila lagi, no? Sabi ng mga magulang, sabi ng mga lolo at lola, lalo na nung mga unang panahon, way back pa, no? Lagi nilang sinasabi, no? Anak, mag-aral ka mabuti para sa iyong kinabukasan at para sa ating pamilya. Yan lagi ang sinasabi nila. Meron pa nga isa anak, mag-aral ka mabuti kasi yan lang ang kayamanan na hindi mawawala sa iyo. No, yan ang kayamanan na hindi mananakaw sa iyo. At saka anak, mag-aral ka mabuti para hindi ka matulad sa amin. No, para magkaroon ka ng magandang trabaho, para magkaroon ka ng magandang buhay, no, mag-aral kang mabuti. So always lagi sa pag-aaral. Kasi isa yan sa mga sabihin natin factor, no? Isa sa mga factor na para magkaroon tayo ng isang maayos na pamumuhay, no? Pero hindi lamang 'yan, no? Isa lang 'yan sa mahalagang mga factor nga o yung mahalagang hakbang para magkaroon ka ng maayos na kinabukasan. Okay? And then dun sa mga pinag-aralan natin, dun sa mga talento, I hope ngayon, alam na ninyo kung ano yung mga talentong meron kayo. Dahil lahat ng yon, yung talento, yung hilig, yung kakayahan, ang mga yan ay makaka-apekto para magkaroon ka ng nakaline, yung tama yung direction na tinatahak mo. No? Para hindi ka magkamali, para kapag dating mo ng senior high school at pagdating mo ng college, hindi ka magpapaiba-iba ng kurso o track na kukunin. No? Mahalaga yan na masunod kung ano yung mga track na o yung mga talento, hilig, kasanayan mo para nang sa ganun hindi ka magkamali. Actually, dapat mga anak, no? Especially sa grade 9, magkakaroon kayo dapat ng NCAI, no, yung National Career Assessment Test. Kaso nga lang, examination pala. Ang kaso nga lang, because of the pandemic, hindi tayo nagkaroon ng NCAI. Ang NCAI kasi ang mga anak, yan ang nagsasabi kung ano ang talentong meron ka at kung ano ang track na nararapat para sa iyo, no? Kasi isa ito sa mga tinitignan kapag kukuha ka ng track mo sa senior high school, no? I-base yan diyan. So reliable ba ito? No, reliable ba itong NCAI na to? Yes, no, reliable 'yan. Kasi ikaw 'yan. No, doon sa test na 'yon, walang tama, walang maling sagot. Lahat ng sasagutin mo doon, kung talagang sinagot mo sa iyong sarili, no? Base doon sa mga nababasa, kung sinagot mo 'yon ang tama, kung sinagot mo 'yon ang naaayon sa iyong sarili, ang lalabas doon ay yung tunay na kakayahan na mayroon ka. Hindi yung hula lang. Kaya nga importante yun. Bakit importante? Kasi yun ang hakbang, unang hakbang na gagawin mo para tama yung kursong kukunin mo pagdating mo ng senior high school at ganun din pagdating mo ng college. No, by the way, before, siguro mga 2 years ago, no, 2 years ago, mga anak, marami ang mga bumagsak sa TSU. Nagtataka sila dun sa mga senior high school na nag-exam doon, kahit nasabihin na mga with honor sila, with high honor sila, mga bumagsak sila pagdating sa mga examination nila sa college. So, isang dahilan sa mga yan, mga anak, kasi hindi naaayon yung track na gusto nila doon sa kursong kukunin nila. What I mean, now for example, nakalagay doon sa senior high school nila, ang tinapos nila, UMS. And then bigla-bigla gusto nilang mag-jump into nursing. Ang nursing kasi, hindi naman yan UMS. 'Di ba? STEM yan. So, hindi sila nag-match. So, isa sa mga factor na nagkaroon ng maraming mga bumagsak ay yung mga kadahilanan na hindi nga nag-match yung kanilang track doon sa kursong kanilang gustong kunin. Yung iba naman, no, kumuha ng STEM. Tapos gusto pala nila maging teacher. So, hindi nga naaayon. Nakuhanin nyo? Kaya isa rin sa mga dahilan kung bakit napaka-importante na sundin ninyo kung ano talaga yung resulta ng NCAI ninyo. But unfortunately nga, wala tayong NCAI this year. So, paano lang ninyo malalaman? Kaya nga binigyan ko kayo ng mga pagsusulit na sana sinagutan ninyo mga anak dahil napakahalaga ng mga yan. Okay? So, palawakin ulit natin ang ating inyong mga kaalaman, no? Para nang sa ganon ay makuha ninyo, no?
No? By the way, no, sagutan ninyo yung subukin, no, yung nasa pahina 1 hanggang sa pahina 2. Yung 1 to 10, sagutan yan. No, yung 1 to 10 na yan, sagutan sa inyong mga papel. And then, no, punta na tayo dun sa suriin. Sabi nga dito, kaya sa module na ito ay palalawakin natin ang inyong pangunawa sa mga pansariling salik at sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko, technical, vocational, sining at disenyo at sports. So, unahin natin doon sa talento. Sabi ko nga yan, ang talento ay isang pambihirang biyaya. God-given yan. Diba? Pambihirang biyaya yan. Kaya mapansin mo, hindi lahat marunong mag-drawing. Hindi lahat marunong sumayaw. Hindi lahat marunong kumanta. Kasi we have different talent. Diba? Naalala nyo, meron tayong 9 talents. Diba? Ano-ano yung mga yon? Yung visual spatial, yung verbal linguistic, mathematical logical, yung bodily kinesthetic, musical rhythmic, yung naturalist, interpersonal, intrapersonal, at saka yung existential. Yun yung 9 na talent na meron tayo. So, ikaw, base dun sa mga binigay kong mga pagsusulit ng nakaraan, anong talentong meron ka? So, dapat alam mo na kung ano ka dyan, ha? Kung alin yung talento mo dyan. Kasi sabi nga, yun sa pambihirang biyaya at likas na kakayahang kailangang tuklasin. No? Kailangan tuklasin daw natin kasi minsan merong mga pagkakataon hindi pala natin alam, magaling pala tayong kumanta. No? Dapat alam mo kung paano tuklasin yung mga yan. No? Dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng track o kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay sa iyong pagtatapos sa junior high school. So again, ano yung 9 na yon? No? Una, no? Ito yung visual spatial. These are yung picture smart. No? And then we have the verbal linguistic. Ito yung verbal smart. No? And then we have the mathematical logical o yung mga math smart ito. Ha? Ito yung number smart. And then bodily kinesthetic, yung body smart. No? And then we have the musical rhythmic, yung music smart, no? And then we also have yung naturalist, nature smart, and then we have the interpersonal, and the existential. So yan yung 9. Okay, 9 yan, mga anak, no? Dapat alam nyo yung mga 9 na yan. No? Kung anong gusto mong, halimbawa gusto mong maging teacher, syempre pumapasok siya, dapat ikaw ay verbal linguistic, dapat ikaw ay isang interpersonal, marunong makisalamuha sa mga tao. Okay? So, yon ang talento. Tandaan, isang pambihirang at likas na kakayangang kailangan tuklasin ng bawat isa sa atin. Okay? Next, number 2, ano ba yung pangalawa na salik? Siyempre, ang pangalawang salik, ito yung mga skills. Ito yung mga kasanayan. Diba last time diniscuss ko, meron tayong people skills, meron tayong data skills, thing skills, at saka yung idea skills. So, ano-ano ba ang mga ito? Let's start with the people skills. Kasanayan sa pagkikiharap sa mga tao. Ito yung magiliw na naglilingkod sa mga tao. So, yung kakayahan niya ay nasa mga tao. Marunong siyang makiharap, marunong siyang makisalamuha, marunong siyang makipagkapwa. O, lahat naman tayo marunong makipagkapwa-tao. But itong may people skill na to, magaling siyang kumuha ng atensyon ng mga tao, magaling siyang makiharap, makitungo sa mga tao. Yon ang people skills. Okay, kasanayan sa pakikiharap sa mga tao. That is number 1. Number 2, kasanayan sa mga datos o ito yung data skills, no? Magaling magtago ng mga files at dokumento. Ito yung very organized na tao, no? Marunong siya sa mga data, no? Marunong siya sa mga files, magaling siya. Usually ito yung mga office workers natin, no? Yung mga nagtatrabaho sa mga office, yung mga secretaries, no? Hindi lahat organized sa kanilang mga ginagawa ang mga tao, no? Merong mga tao mga burara, no? Merong mga tao hindi alam kung paano pag-organize. But
these people, no, yung mga data skills, they are very organized person, no? Meron silang kasanayan, alam nila yung mga librarian, ganyan din yung mga yan, no? Yung mga secretaries, ganyan yung mga yan, no? They are very data skills, meron silang data skills, no? That is number 2. Number 3, sa number 3 naman natin, ito yung mga kasanayan sa mga bagay o ito yung mga think skills, no? Sabi ko nga lagi dito, pag sinasabing think skills, ito yung mga nagbubuting-buting ting, no? Yung mahilig gumawa ng mga machine, mga yung halimbawa nasisira yung kanilang mahilig nilang binubuting-buting ting, no? Sila kasi yung nagpapaandar ng mga makina, no? Usually mga operators, no? Yung mga engineers, pwede rin diyan sa mga yan, no? Kasi gusto talaga nila yung mga real object ang ginagawa nila. Kaya nga things, 'di ba? Nandun yung kakayahan nila, yung mga mekaniko, 'di ba? Yan yung mga yan, yung mga tinatawag nating mga think skills. Nandun yung kanilang kasanayan. And lastly, we have the idea skills. Ito yung kasanayan sa mga idea at sa mga solusyon, no? Lumulutas ng mga mahirap at technical na bagay at nagpapahayag ng saloobin at damdamin sa maikling pamamaraan o paraan. Idea. So, think skill yan. No, yan yung usually nag-iisip, gumagawa ng mga solusyon, no? Para sa isang bagay o sa isang problema. Okay? Napansin niyo mga anak, iba-iba yung skills natin. Some of us, people skills. Yung iba, data skills. Yung iba, think skills. And then, yung iba naman ay idea skills. Hindi lahat yan binigay sa iisang tao lamang. No? Lahat yan, isa-isang binigay. No? Kung hindi isa, minsan dalawa, taglay ng tao. No? Pero hindi lahat pwede niyang taglayin. Nakuha ninyo. So, that is number 2 sa mga pansariling salik natin. Number 1 is talento, and then number 2, kasanayan o skills. Okay, number 3 naman, we have the hilig. No, yung mga hilig natin. Sabi nga ni John Holland, hinati daw sa 6 na hilig, no? Ang mga kahiligan natin. Ito kasi yung mga bagay na hindi lang natin siya gustong gawin. Ito yung mga gustong gawin mo. Na ginagawa mo na ito na hindi ka nababagot, hindi ka naboboring, no? Gusto mo lagi na ginagawa ang mga ito. Kuha mo, hindi yung isang araw lang ayaw mo na. No. No? Hindi yan yung sinasabi nilang ningas kugon, yung sa simula is very active, no? Tapos maya-maya wala na. Hindi ganon, no? Pag sinabing hilig, throughout yan ng buhay mo, ng ginagawa mo, hindi ka nababagot. Kahit paulit-ulit mo yung ginagawa, kahit araw-araw, oras-oras mo yung ginagawa, hindi ka nababagot sa mga ginagawa mo ito. Ang tawag doon, hilig. So, according kay John Holland, so 6 daw yan na hinati, no? Ito yung tinatawag nating RIASEC, no? Maririnig niyo yung RIASEC na yan, magsimula ngayon, no? Hanggang sa matagal na, hanggang siguro matapos kayo, RIASEC, matatandaan niyo yan. Yan si John Holland, huwag niyong kalimutan, ha? Okay, sabi ni John Holland, no? 6 daw yan. RIASEC, R stands for realistic. No? Pag sinabi nating realistic, nasisiyahan sa pagbuo ng mga bagay gamit ang malikhaing mga kamay. Real object. 'Di ba? Dito pumapasok yung mga mekaniko, dito pumapasok mga dressmaker, dito pumapasok yung mga baker, no? Yung mga inventors, no? They want to do things. Real object ang ginagamit nila. Mga realistic 'yan. Mahilig mag-bake, hindi lahat mahilig mag-bake. Hindi lahat mahilig sa mga pag-create ng mga things, 'di ba? Hindi lahat mahusay sa pagmemekaniko. No? Ito yung mga real. Hindi ka nababagot. Ay, for example, ako tulad ko halimbawa. Siguro dati, gusto kong nagbe-bake. Gusto kong gumagawa. Pero dumating ako doon sa puntong ayoko na. So, ibig sabihin, hindi pala ako isang realistic. No, hindi pala talaga na gusto ko yun. Gusto ko lang siya, pero hindi ko siya gusto. Kasi kung gusto ko siya, hindi ako mababagot.
Pero dumating ako doon sa point na ayoko nang mag-bake. O, diba? So, next. Pangalawa, I. No, diba? R and then I. I stands for the investigative. Investigative means nakatuon sa mga gawaing pang-agham, gustong magtrabaho ng mag-isa kaysa sa may kasama. And then, mayaman sa idea, malikhain, no? Investigative. Usually sa agham. No, sa science, diyan yan pumapasok. Sabi nga, gusto daw nilang magtrabahong mag-isa. No, mas nakakapag-work sila nang nag-iisa lamang sila. And then A, we have the artistic. No? Malaya, malikhain at mataas ang imagination nila at may malawak na isipan. No? Yan yung mga artistic. Yan yung mga artist natin. Mahilig sila sa mga pag-arte, magaling gumuhit din, no? Yung mga painter, no? So yan yung mga yan. And then we have the social, yung mga palakaibigan, yung mga popular, responsable, gusto nila yung mga interaction at pinaliligiran ng mga tao. Unlike dun sa investigative, gusto niya mag-isa lang siya. No? Pero sa mga social naman, no, gusto nila maraming tao. No? Palakaibigan kasi sila. They can work dun sa kahit kapag maraming tao. No? And then we have the enterprising. From the word enterprising, no? Yan yung yung sa mahilig sa mga businesses. Magaling manghikayat ng mga tao para pumili. No? Magaling silang manghikayat ng mga tao. Yan yung trabaho nila. No? Sila yung mapanghikayat, mahusay mangumbinsi para sa pagkamit ng inaasahang mga target. No? Usually, yan yung mga sales agent. O, diba? Kahit hindi totoo, sasabihin nila, ay ma'am, bagay na bagay mo. Yan yung mga yon, no? And then, lastly, we have the conventional. Yung mga conventional, ito yung mga naghahanap ng mga panuntunan at direction, kumikilos ayon sa tiyak na inaasahan. Ito naman yung step by step kung magtrabaho. Diba? Mga conventional yan. And, ang mga taong conventional, no, yung may hilig na ganon, lagi nilang ina-expect that the result ng kanilang mga ginagawa, yung resulta ng kanilang mga ginagawa ay laging tama. No? Kasi, they followed strictly the instruction. So, there's no room for mistake. Diba? Kasi nga, every details, pinalo nila. Kaya gusto nila, kapag natapos yung work, it is successful. Unlike sa mga artistic, no? Sa mga artistic na, they are free to work, no? I mean, malaya silang gumawa ng gusto nila. No, hindi yung pina-follow nila yung kanilang yung step by step. Kaya nga ang mga artistic, no, wala yung step by step na gagawin na susundin nila, unlike ang mga conventional. So yun yung hilig, anim yan. R, no, RIASEC, R stands for the realistic. I, investigative. A, we have the artistic. S, we have the social. E for the enterprising. And C for the conventional. So, tatlo na. Tatlo na yung pansariling salik. We have yung una, talento, kasanayan, hilig. Ang pang-apat naman, mga anak, ito yung pagpapahalaga. No? Nagpapamalas ng pagsisikap na abutin ang mga ninanais sa buhay at nakapaglilingkod ng may pagmamahal sa bayan bilang pagkikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Ito yung pagpapahalaga. Ano ba yung pinapahalagahan mo? Ano ba yung gusto mong pinapahalagahan mo? No, na makatulong ka, hindi lamang para sa iyong sarili, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa bayan mo. No? Ano ba ang pinapahalagahan mo? Pinapahalagahan mo ba ang pamilya mo? Pinapahalagahan mo ba ang kaibigan mo? Pinapahalagahan mo ba ang bayan mo? Ano bang pinapahalagahan mo? Religiously ba? No? Or yung very very yung tawag natin dito yung sa mga tao, no? Yung pagtulong sa mga tao. So nasa iyo kung anong pinapahalagahan mo. Dignidad mo ba? No? Yung virtues mo ba? Ano ba itong mga pinapahalagan mo? Yun ang sinasabi ng pagpapahalaga. Dapat alam natin kung ano yung pinapahalagahan natin. Nakuha ninyo? Pinapahalagahan mo sa buhay mo. Ano-ano itong mga to? That is number 4. And then number 5, ito yung mga mithiin. No? Kailangan magkaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay para makamit ang minimithi.
No? Ano bang minimithi mo? Ano ba, sa tingin mo, ano ba yung personal na mission mo sa buhay? Bakit ka nabubuhay? Bakit ka nabuhay ngayon? Ano bang mission mo sa buhay? Pag nalaman mo, no, yung personal na, o yung tinatawag nilang PPMB, no, personal na mission, na personal na pahayag na mission sa buhay, pag nalaman mo kung ano yung mission mo sa buhay mo, makukuha mo ngayon yung mga minimithi mo. Kasi iba-iba tayo ng personal na mission sa buhay. No? Sometimes yung iba, bakit meron sila yung tinatawag na bokasyon at saka yung vocation. Yun yung vocation or bokasyon o kaya yung profession. Magkaiba kasi yun. Pag sinabi nating bokasyon, no, ito yung calling mo. Ano bang calling mo? Yung iba ang calling nila. Pwede silang magpari, magmadre. Ako, for example, ang calling ko, magturo. So, nandun yung calling ko. That is my vocation. Ngayon, ang profession ko is teacher. Diba? Pwede ba ang lahat ng bukasyon ay maging profession? O pwede ba ang profession pwedeng maging bukasyon? Okay na. No? Pag sinabi kasi natin na bukasyon, ito yung gumagawa ka, no, nang walang hinihintay na kapalit. Okay? Pag sinabi naman kasi nating profession, no, nagkaroon tayo ng profession, no, ito yung profession natin, inaangat natin ang sarili natin, no, kasi may inihintay tayo na gagawin nito para sa atin. Kaya nga sabi nila, pwede ba daw lahat ng profession maging bukasyon? Yes. Pero hindi lahat ng bukasyon ay pwedeng maging profession. Okay? Sabi pa nga dito, no? Wait lang, ha? Okay. Again, no, sabi ko nga, ang lahat ng mga bukasyon ay pwedeng maging profession, pero ang lahat ng profession ay hindi pwedeng maging bukasyon, no? Hindi lahat, okay? Sa pagpili ng track o kurso para sa grade 11, dapat daw isaalang-alang ang mga sumusunod. Ito yung tatlo na dapat isaalang-alang ninyo sa pagpili ninyo ng track ninyo pagdating nyo ng grade 11. Ang magkaroon ng makabuluhang hanap buhay at may angat ang antas na sa buhay, no? Dapat ang target mo is after mo mag-aral, magkakaroon ka ng trabaho. Magkakaroon ka ng maayos na buhay, no? And then tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. And then kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw rin ay makikibahagi sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Okay. Mga anak, gusto ko lang i-emphasize din sa inyo, no? Ma'am, bakit po siguro sabi nila, merong iba hindi naman nakakapag-aral pero maayos ang buhay. Diba? Ang sabi ko kanina sa simula natin, ang pag-aaral ay isang factor lamang na makakatulong para maging maayos ang buhay natin. Pero hindi ko sinasabi na ito lamang yung way para maging maayos ang buhay ninyo. Malaking factor ito. Yes, totoo yan. No? Pero hindi lamang yan ang magpapaunlad sa iyo. Dapat meron kang as a whole, no? Yung pagkatao mo. Paano ka mabubuhay? Hindi naman kailangan na magaling ka. No? Naalala ko nga yung sinabi ng merong dalawang magkaklase. No? Magkaklase sila. And then, kwento ko lang ng konti, ha. Yung ano lang, yung parang kasabihan lamang. Yung isa, nung nag-aaral sila is hindi siya ganun kagaling. Okay lang na tapos mahilig kasi siyang magbutingting, so hindi siya ganun kagaling, so pero nakakapasa. Pero yung isa naman is napakagaling niya, valedictorian nila, yan, nagtapos ng magna cum laude, no, nakakuha ng magandang trabaho, no? And then yung isa naman, dahil nga hindi naman siya ganun kagaling, no, okay lang na natapos siya, and then gumawa siya ng sarili niyang mga businesses, no, meron siyang nakapag-create siya ng something, and then lumaki yung trabaho niya, no, lumaki yung kanyang business. And then one time nagkaano sila, yung nag-meet sila, and then yung nagtapos ng valedictorian, nasa isang mataas na kumpanya na siya, no? Isa na siya sa mga bosses, no? Isa na siya sa mga nandoon sa taas, siguro mga vice president na siya, no? And then yung hindi nakapag-aral o yung hindi ganun kagaling, no? Hindi nakapag ganun kagaling na pero nakapagpunda, nakapagayos.
nakapagtayo siya ng isang kumpanya na kung saan yung magaling na magaling is trabahador niya. Nakuha niyo? Siya yung boss, and then nagtatrabaho sa kanya yung kaklase niyang napakagaling before. Nakuha? Meron pang iba. Yung sinasabi nila, para malaman nyo lang na hindi laman lahat sa pagiging sa pag-aaral ng mabuti. But, no, I said, it is a big factor talaga. Okay? Kaya kailangan, no, mag-aral kayo mga anak. I urge you talaga, no, ngayong pandemic, higit lalo, napakarami ninyong oras para mag-aral. Napakarami, hindi naman lahat kinukuha, no, ng pag-aaral ang oras ninyo. But you have to set your time, no, para na sa ganun, maging maayos yung inyong pag-aaral. Okay? So, yun yung mga payo ko sa inyo. Okay, lalo na ngayon, patapos na ang ating 4th quarter at sa susunod magiging grade 10 na kayo. So, napakalapit nyo na dun sa senior high school na kung saan magdi-decide na kayo kung anong track ba ang kukunin nyo nang sa ganun ay may maayos kayong kukunin kurso sa high school ay sa college ninyo. By the way, no, kapag halimbawa nagtapos ka na ng senior high school at wala kang kakayahan na makapag-aral sa kolehiyo, anak, marami na ang pwede ka nang maghanap ng trabaho kasi hahawak na kayo ng national certificate wherein na pwede na kayong magtrabaho. Nakuha ninyo? Okay. So, ano itong mga gagawin natin dito na kailangan yung sagutin? So, eto to. No, yung nasa page 7 hanggang page 8, sabi niya, mga gawain. No? Sundin ang mga sumusunod na panuto, isulat ang sagot sa iyong kwaderno o papel. So, number 1, sa bahaging ito ay tignan natin na mas lawak ang pangunawa, ang pansariling salik at mga hakbang sa pagtupad. Sa unang kolum, isulat ang iyong hilig. Ito yan. Sa gawain number 1, isulat mo yung mga hilig mo. Sulat ang iyong hilig. Siguro, sumulat ka ng 3 hilig mo. No? Then, sa ikalawang kolum naman, isulat naman ang mga hakbang na dapat isagawa upang ito ay may katuparan o magamit na kapaki-pakinabang. So, halimbawa, 2 yan. And then, anong mga hakbang doon sa kabila? Siguro, 3 hakbang din. No? Ang gawin natin, 3 hilig, 3 hakbang. Nakuha ninyo. For example, number 1, hilig mo. Hilig mong magluto. Ayan. So, pumapasok yan sa hilig, sa realistic ang pagluluto. Ano yung mga hakbang na gagawin mo para higit mo lalong mapaunlad ang hilig mo na ito? So, another hilig mo, for example, maglaro ng basketball. So, ano yung mga hakbang na gagawin mo para higit lalo na ma-improve mo itong hilig mo na ito? Kasi, hindi naman minsan, ang mga hilig kasi, kapag yan nakakahiligan natin, pwede natin yang gawin na source ng ating hanap buhay or kaya source naman na para magkaroon tayo ng magandang buhay. Okay? Next, sa gawain number 2, puna ng mga sumusunod na kahon na angkop ang sagot tulad sa gawain number 1. For example, kakayahan. Ano ba yung mga kakayahan mo? Ano yung skills mo? People skills ka ba? Ngayon, ano yung mga hakbang mo? Ganun din. And then sa talento, no? Dun sa lumabas, dun sa pagsusulit, na ginawa ninyo dun sa multiple survey, di ba? Meron 3 talento doon, isulat nyo dito. So, for example, number 1, lumabas sa'yo, interpersonal ka. Ano yung hakbang na gagawin mo para ma-improve mo lalo yung pagiging interpersonal na tao mo? So, yun ang gagawin nyo dito sa mga gawain number 1, 2, and 3 sa page 7 hanggang page 8. Okay? And then, sa pagyamanin naman natin, ayan, sa pagyamanin, pagkatapos mong maunawaan at mapagnilayan ang hakbang upang maisakatuparan o magamit sa pakinabang ang iyong mga talento, kakayahan at hilig, buong husay namang nating sagutin ang mga ito sa inyong mga kwaderno o mga papel. Meron tayong 3 katanungan dyan. Yang katanungan na yan ay sasagutin nyo individually, no? For example, number 1, ano ang iyong mga naging batayan na upang malaman kung anong hakbang ang dapat mong gawin upang maisakatuparan o makamit ang kapakipakinabang ang iyong mga talento, kakayahan at hilig.
1, 2, and 3. Sagutan nyo lang yung mga tanong ninyo. No, lagay nyo lang dun sa papel ninyo or dun sa notebook ninyo, pagyamanin para alam ko kung i-check ko na. And then dun sa isip, no, sa isip page 9 sa may bandang baba, no, muling alalahanin ng hakbang na iyong nilista sa nakaraang mga gawain, pagnilayan mo ang mga ito at sa tulong ng talahayanan na sa ibaba ay sagutin ang mga katanungan sa iyong kwaderno. So for example, no, mga panloob na salik natin, talento. And then meron tayong anong mga hakbang, mahalagang hakbang ang iyong gagawin upang mapaunlad ang iyong talento ayon sa iyong hilig. So sagutan lamang yung mga yon, no? 1 to 2 sentence o tatlong pangungusap, no? Pwede na dito sa pagsagot ninyo. Ayon sa mithiin, sa hilig, at saka sa demand. Pag sinabi kasi nating demand, for example, no? Ano ba yung in-demand na trabaho? Dito, sa ating bansa at sa abroad, globally demand. No? Ano ba yung mga in-demand na yon? So, sulat nyo dito. For example, hilig mo sa mga tao, 'di ba? Ang hilig mo isa for example, ang talento mo is yung interpersonal ka. O kaya isa kang mathematical logical, no? And then hilig mo yung mga tao, kumbaga hilig mo mga tao, social skills meron ka. Ano ba yung sa social, no? Dito sa hilig, ito yung mga tinatawag natin yung sa social, no? Isa kang social na tao. And then sa mithiin mo, ano ba yung mithiin mo? Gusto mo makatulong sa mga tao, sa mga mahihirap,